Sana nga. By the way, kumain muna tayo. Malapit lang dito ang resto ko. Doon na lang tayo. Maya-maya'y saad ni Handa sa kanya. Sure, wala naman akong ibang lakad ngayon eh. Aniya. Magkaagapay silang naglakad na palabas ng restoran. At dahil pareho silang may dalang sasakyan, gamit ang kotse ni MJ, nagkunboy na lang siya kay Handa papunta sa restoran nito. Let's go! Anang Handa sa kanya nang makalabas na siya sa sasakyan. Magkasabay ulit silang naglakad papasok na sa kainan na yun. Seryoso lamang si Hunter na nakaupo sa pandalawahang mesa na nasa sulok ng restoran. Kasama niya si Judas. Pagkatapos ng kanilang meeting, kanina ay nag-aya sa kanya ang kanyang kaibigan na sabay na silang kumain ng lunch. At dahil hindi siya kumain ng umagahan kanina, hindi na rin siya tumanggi sa alok nito. Habang naghihintay sa order nila, seryoso lamang na nakatingin si Hunter sa entrance ng restaurant. Nakatingin ito sa mga taong lumalabas at pumapasok doon. Pero maya-maya'y bigla siyang napaupo ng tuwid at nagsalubong ang kanyang mga kilay nang makita ang dalawang babae na papasok na sa entrance. Kilala niya ang babaeng nauuna. It was Handa Ramirez, best friend ng asawa ni Judas. Pero ang babaeng nakasunod dito, kung tama ang nakikita niya at hindi na siya namamalikmata lamang, it's Mabel. Mabel, sambit niya at biglang napatayo sa kanyang pwesto. Napatingin naman sa kanya si Judas nang marinig nitong sinabi niya. Maya-maya'y napatingin na rin ang lalaki sa entrance. Nangunot din ang noo nito nang makita roon si Handa kasama si Mabel. Wipe, muling sambit ni Hunter at wala sa sariling humakbang siya upang lapitan ang babae. Biglang natigilan sa paglalakad niya si Mabel nang mag-angat siya ng kanyang mukha ay ang mukha ni Hunter ang nakita niya. Paparating na ito sa direksyon niya. Ganun na lamang ang pagkabog ng kanyang dibdib. Habang papalapit na ng papalapit sa kanya ang lalaki, gusto niyang humakbang paatras, tumakbo palayo upang takasan ang ama ng kanyang anak. Ngunit ayaw namang makisama ng kanyang mga paa at tuhod. Hindi niya nagawang kumilos sa kanyang pwesto hanggang sa tumigil sa paglalakad si Hunter. 2 hakbang na ang layo mula sa kanya. Wipe, mahinang sambit ni Hunter pero dinig na dinig niya yun. Mas lalong nagrigo doon ang kanyang puso nang muli niyang marinig ang boses nito. Oh God! After 6 years, ngayon narinig niya ulit ang boses nito. Mas lalo niyang naramdaman ang pangungulira rito. Wala sa sariling napapikit siya ng mariin. Makaraan ang ilang sandali, nang magmulat ulit siya ng kanyang mga mata, ay ang mukha pa rin ni Hunter ang nakita niya. Ibig sabihin, totoo ngang nagkita na sila. Totoong nasa harapan na niya ngayon ang kanyang iniirog. Hunter, ang tanging nasambit niya. Bigla siyang napaatras. Sa kanyang kinatatayuan, nangihina na naman ang mga kalamnan niya. At nag-uumpisa ng manginig ang kanyang mga tuhod. Pinilit niyang kumilos. Hahakbang na sana siya patalikod upang umalis doon at lumayo sa binata, ngunit bigla na naman niyang naramdaman ang isang kamay na humahawak sa kanyang braso. Mabel! Oh Jesus! Totoo ngang si Hunter ang nasa harapan niya ngayon. Ang init ng palad nito, ang kuryenteng nanulay mula sa kamay nito nang hawakan ang kanyang braso. Kagaya pa rin noon, sa tuwing hahawakan siya ni Hunter, the feeling was still the same. Wala sa sariling napapikit siya ng mariin, kasabay ng pagpapakawalan niya ng malalim na buntong hininga upang pakalmahin niya ang kanyang sarili. Pero hindi naman yun nangyari. Nakailang buntong hininga na siya pero nagririgudon pa rin ang kanyang puso. Parang may mga kabayang nagtatakbuhan sa loob niyon. Maya-maya'y napamulat siyang muli nang maramdaman niya ang masuyong pagpisil nito sa braso niya. Darling? Diyos ko, sambit niya sa loob-loob niya. Wala na rin naman siyang magagawa sa mga sandaling yun. Kahit na bawiin niya ang kanyang braso mula kay Hunter, kahit pa lumabas siya sa restaurant na yun ni Handa, kahit pa tumakbo siya palayo sa lalaki, hindi na magbabago yun. Ang katotohanan na muli na siyang nakita nito. Muli na silang nagkaharap.
Kahit sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang puso, dahan-dahan siyang pumihit paharap dito. She's not dreaming. He's real. Sa sandaling nagtama ang mga mata nila ni Hunter, she could feel her heart beating faster and faster. Jesus! Wala siyang ibang naramdaman sa mga sandaling nakatitig siya sa mga mata ng kanyang iniirog kundi ang magkahalong kaligayahan at pangungulira rito. She wanted to hug him tightly, kiss him, tell him how much she missed him. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili na gawin yon pagkatapos ng paghihirap niya ng 6 na taon. Pagkatapos ng pangungulila niya rito ng ganun kahabang panahon, parang pakiramdam niya lahat ng sakit sa puso niya ay biglang naglaho. Napalitan yun ng kaligayahan at muling nangibabaw ang pag-ibig niya para dito. Yeah, kahit kailanman sa loob ng 6 na taon, hinding-hindi nawala sa puso niya ang kanyang pagtatangi kay Hunter, kung anong pagmamahal ang iniukol niya rito simula pa man. Her love for him remained the same, walang nagbago, walang nabawas sa kabila ng mga hindi magandang nangyari sa kanila noon. Kahit hindi niya ito nakita ng ganon katagal, kahit hindi niya ito nakasama. Nang maramdaman niyang parang nag-uumpisa ng mag-init ang sulok ng kanyang mga mata, ay mabilis niyang kinagat ang pangilalim niyang mga labi. Saglit din siyang nag-iwas dito ng tingin. Pero nang muli niyang maramdaman ang masuyong pagpisil ni Hunter sa kanyang braso, muli siyang napatingin dito. Kitang-kita niya ang pagsilay ng maliit na ngiti sa mga labi nito, but his eyes it seems to be full of mixed emotions, kalungkutan, pangungulila, pagkabigo, pag-iisa. Yun ang nakita niya sa mga mata nito ngayon. Hay, tipid na bati sa kanya ni Hunter. Naramdaman din niyang medyo lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Ngunit hindi naman siya nito pinakawalan. Bumuka ang kanyang bibig, pero walang katagang nanulas doon. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot dito. Basta sumilay na lang din ang maliit na ngiti sa mga labi. How are you? Magkaharap na silang nakaupo sa sopa na naroon sa loob ng opisina ni Handa. Pagkatapos ng mga nangyari kanina sa labas, lumapit sa kanya ang kanyang kaibigan. Maging si Judas, mabuti na lamang at inakay siya ni Handa papasok sa opisina nito para doon daw sila mag-usap ni Hunter. Dahil kung hindi, malaman na natumba na siya dahil sa labis na panghihina ng kanyang mga tuhod. How are you, Mabel? Ulit na tanong ni Hunter nang hindi siya sumagot sa unang tanong nito. Bahagi siyang tumikim upang tanggalin ang bolang nakabira sa kanyang lalamunan. Okay lang, nauutal pang sagot niya rito. Their situation is a kinda awkward right now. It seemed they were run out of words to say and just want to stare at each other. Maya-maya nakita niyang gumalaw ang mga mata ni Hunter. Sinuyod siya nito ng tingin. Doon lamang siya nakaramdam ng pagkailang dahil sa itsura niya ngayon, and the way Hunter looked at her, his eyes seemed full of desire as he stared at her as well as at her body. Ramdam niyang tumatagos yun sa kaibuturan niya. Oh God, bakit kasi ito pa ang naisipan kong isuot kanina? Tanong niya sa kanyang isipan. Wala tuloy sa sariling, napaayos siya sa kanyang pagkakaupo. Mas lalo niyang ipinagdikit ang kanyang mga hita na ilang pulgada na lamang ang natatakpan ng kanyang dress at nasisilipan na siya. Bahagya at pasimple niya ring inayos ang damit sa bandang dibdib niya. Kitang-kita kasi roon ang kanyang cleavage. Oh God, sa isip-isip ni Hunter, habang nakatitig siya sa itsura ng babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng akala niya ay hindi totoo at namamalikpat na lamang siya kanina. Sobrang kaligayahan ang nararamdaman niya ngayon ng kanyang puso sa mga sandaling yun. Kung hindi niya lamang napigilan ang kanyang sarili kanina nang lapitan niya ito, malamang na kanina pa niya ito niyakap at pinupog ng halik. Habang tinititigan niya si Mabel, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at lihim na napapangiti. Finally, just finally, after 6 years, muli niya ring nasilayan ang magandang mukha ng kanyang darling. Aminado siyang sobrang laki ng ipinagbago nito. She looks more beautiful than before. She has a perfect body curve. Her breast grew even bigger. Oh damn it! Napamura pa siyang muli sa kanyang isipan. Mas lalo ko siyang na-miss ngayong nasa harapan ko na siya. Dagdag pa ka ng kanyang isipan at muling may dumungaw sa kaligayahan
sa kanyang puso. Hindi na nagsawa ang kanyang mga mata na pagmasdan ang dating kasintahan. Well, hindi niya rin masisisi ang kanyang sarili. 6 na taon din ang hinintay niya para lamang muli itong makita. Ayaw man niyang putulin ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa, but he had to speak to get rid of the awkwardness between the two of them. Where have you been? Tanong niya rito. Kanina niya yun gustong itanong, nawala lang saglit sa kanyang isipan dahil mas inuna niyang pakatitigan ito. Kumusta ka naman, Hunter? Sa halip ay balik na tanong sa kanya ni Mabel. Banayad siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos ay umayos sa kanyang pwesto. I think I'm more okay now than earlier. Ang formal naman ang kanilang usapan ngayon. Para namang hindi sila magkakilala. Para namang ngayon lamang sila nagkita at nagkausap. Really, Hunter? After what you did to her 6 years ago, ngayon gusto mong umasta? Kayong dalawa na parang hindi kayo nagkahiwalay ng ganun katagal? Parang hindi ka nagkaroon ng malaking kasalanan sa babaeng nasa harapan mo ngayon? Paninir mo ng kanyang isipan. I mean, akala ko namamalikmata na naman ako na makita kita kanina. Kagaya na lamang kahapon sa airport. Nangunot ang noo ni Mabel dahil sa sinabi niya. You saw me yesterday? He nodded. Yeah, anya at muling sinuyod ang tingin si Mabel. Inaalala niya ang babaeng nakita niya kahapon sa airport. Habang papalapit sa bata, muli siyang napabuntong hininga ng malalim. Alright, ngayon niya nakumpirma na si Mabel nga ang nakita niya kahapon. Same blonde hair, same height, same body curve. Naroon ka lang ba sa Italy nitong mga nagdaang taon? Bahagyang nagbaba ng tingin si Mabel sa kanya pero hindi niya pa rin inalis ang paningin niya rito. Maya-maya muling nagtaas ng mukha si Mabel. Yes, I was in Italy this past few years. Seryosong sagot nito sa kanya. Napatango-tango pa siya pagkatapos ay napahagod sa kanyang baba. All these years? Kung saan-saan niya hinanap ang babaeng ito pero nasa Italy lang pala ito. Wow! Anya at mapaklang napangiti. You are good hiding, ha? Muling nagsulubong ang mga kilay ni Mabel. What do you mean? Tanong niya. I was looking for you, Mabel. Ang kabog ng kanyang puso na kanina pa niya naramdaman ay tila mas lalong dumubli ang pagtahip niyon. Anong sinabi nito? Hinahanap siya ni Hunter? I have been looking at you for almost 6 years, Mabel, pero kahit saan man kita hanapin, umiiling ito at ang maliwanag na ekspresyon ng mukha nito, kanina ay bigla rin nag-iba. Muling bumalik ang lungkot sa mga mata nito. Nakita niya kanina lamang. Why did you leave? Iwan, pero parang gusto niyang tumawa ng pagak. Ngayon dahil sa muling naging tanong sa kanya ni Hunter. Bakit siya nito tinatanong ng ganun? Samantalang alam naman itong dahilan kung bakit siya umalis 6 years ago. Why are you asking me that question? Sa halip ay balik na tanong niya rito. Mabel, you know yourself, Hunter, why I left 6 years ago? But why are you asking me like that? Now, hindi niya tuloy mapigilan ang kanyang sarili na magbitaw ng mariing salita rito. How dare him to ask her that question? Seryosong tingin ang ipinukol niya rito. Kahit ramdam niya ang paghihina dahil sa klase ng titig ni Hunter sa kanya, nilabanan niya yun. Nagtaas pa siya ng kanyang noo. Wag na wag mo akong tatanungin ng ganyan, Hunter, dahil alam nating dalawa kung sino ang nagtulak sa akin para lumayo ako sa iyo. Saad pa niyang pagkatapos ay bigla siyang tumayo sa kanyang pwesto. Bigla namang naalerto ang binata. Napatayo rin ito bigla sa pwesto nito. Where are you going? Tanong nito. I have to go. Tapos na siguro itong pag-uusap natin. Saad pa niya at dinampot niya ang kanyang shoulder bag na nakapatong sa center table. Walang paalam na tumalikod siya. Mabel, wait! Napahinto siya sa kanyang akmang paghakbang nang mabilis na hinawakan ni Hunter ang kanyang palad. Napatingin pa siya sa mga kamay nilang magkadaop. Kung sana hindi nagbago ang kanyang magandang mood kanina, paniguradong kikiligin na sana ang kanyang puso dahil sa wakas ay muli na namang nagkadaop ang kanilang mga palad. I'm sorry. Bigla siyang napangat na mukha at napatitig sa malamlam na mga mata ng binata nang marinig niyang sinabi nito. Sorry for what?
banayad na nagpakawala ng buntong hininga ang binata at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang palad. I'm sorry, darling. Parang pakiramdam niya ay malamig na palad ang umapload sa puso niya nang muli niyang marinig ang sinabi nito sa kanya. Darling, sobrang namimiss niya ang katagang yun. Maya-maya'y nagulat na lamang siya nang bigla siyang kabigin ni Hunter at niyakap siya ng sobrang higpit. I miss you. I miss you so much, darling. Ewan, pero biglang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Nang ilang beses niyang marinig ang mga katagang yun mula sa iniirog niya. Gusto niyang tugunin ang mga katagang yun, pero sa huli, pinagkasya na muna niya ang kanyang sarili na namnamin ang emosyong ibinibigay ngayon ni Hunter sa kanyang puso. Yeah, she was happy to hear those words from him. Isa yun sa mga salitang gusto niya muling marinig mula kay Hunter kapag nagkita na silang muli at hindi naman siya nabigo. Forgive me for hurting you before. Forgive me for causing you so much pain, wife. Kahit ramdam niyang mapupugto na ang kanyang paghinga at parang madudurog na ang kanyang mga buto dahil sa labis na higpit ng pagkakayakap nito sa kanya, hinayaan na lamang niya yun. Gusto niya ring gumanti sa yakap nito pero nag-alangan siyang muling hawakan ang binata. I really miss you, Mabel, so bad. Muli siyang napangiti. Nanay, where have you been po? Napalingon si Mabel sa kanyang anak nang magpagkapasok niya sa sala ng kanilang bahay ay ito ang unang sumalubong sa kanya. Mabilis na sumilay sa kanyang mga labi ang matamis niyang ngiti. Hay langga! Anyas at kaagad na sinalubong ang anak. Kinarga niya ito at niyakap ng mahigpit pagkatapos niyang pupugin ng halik ang mga pisngi nito. I miss you. Ilang oras lang po tayo hindi nagkita eh. Muli siyang napangiti. Of course, Nanay love you so much kaya kahit saglit na hindi tayo nagkita ay namimiss na agad kita. Muli niyang hinalikan ang pisngi nito at naglakad siyang palapit sa sopa. Umupo siya roon habang nasa kandungan naman niya ang anak. Why don't you miss me, Nanay? Kunwari nagtatanong ito sa kanya. Ngumiti naman si Sabdiel at dumukwang sa kanya at hinalikan ang kanyang pisngi. I miss you too po, Nanay. Nanay ko, napangiti siyang muli nang malapad habang nakatitig siya ng mataman sa kanyang anak. Oh, muli na naman niyang naalala si Hunter at ang naging pag-uusap nila kanina sa restoran ni Handa. He wanted them to talk about what happened 6 years ago pero pinigilan niya ito. Sinabi niya sa susunod na lamang nilang pag-usapan yun. Ayaw niya kasing masira ang magandang pagtatapos ng usapan nila kanina at mabuti naman na hindi nagpumilit sa kanya ang binata. He even insisted on taking her home but she turned down his offer. Ayaw muna niya makita ni Hunter si Sabtiel. Alam niyang nagiging selfish siya sa kanyang anak ngayon. Pero may tamang panahon naman para magkita ang mag-ama niya. Kailangan niya munang dahan-dahanin ang kanyang anak dahil sa pagsisinungaling niya rito nitong nakaraan. Kailangan niyang magpaliwanag sa kanyang anak. Are you okay po, Nanay? Napakurap pa siya ng ilang beses nang marinig niyang tanong ng kanyang anak. Yeah, langga. Nanay is fine. Ngumiti siya rito at muli niyang hinalikan ang pisngi nito. Are you hungry? Nope. Tita Nexie and I just finished eating po. Wow, very good, Anya. So what did you do to the whole day? Ipinasyal po ako ni Tito Ken sa mall and sa park po. And did you enjoy it? Opo, Nanay, sagot nito. But I'll enjoy it more if Tata is with me next time. And you too po, Nanay. Para one big happy family na po tayo. Bahagya niyang ginulo ang buhok ng anak at hinalakan ulit to sa pisngi. Next time, langga. Yeah, really po, Nanay. Tumango naman siya bilang sagot sa kanyang anak. Gising ka pa pala. Untag ni Mabel sa kanyang kapatid na si MJ na ang pagkapasok niya sa kusina ay nadat niya roon ang dalaga. Nagtitimpla ito ng gatas. Katatapos niya lamang ding mag-half bath. Si Sabdiel naman ay natutulog na rin. Siguro ay napagod ang kanyang anak sa pamamasyal kanina kasama ang kanyang kapatid na si Ken. Kaya hayun at maagang nakatulog. Mabuti na rin yon, ang akala niya kasi ay mahirapan na naman itong matulog kagaya sa nagdaang gabi.
Magkaiba kasi ang oras sa Italy at sa Pilipinas, kaya medyo nahirapang mag-adjust ang kanyang anak sa unang gabi pa lamang nila ron. Kararating ko lang din ate, sagot ni MJ. You want milk? Ipagtitimpla kita. Umiling siya. Hindi na, ako na lang. I want tea. Anya at sa halip ay naumupo na sa tapat ng hapag ay naglalakad siya palapit sa lalagyan ng mga tasa para kumuha ron. Okay ka lang ba ate? Napalingon siya sa kanyang kapatid matapos niyang lagyan ng mainit na tubig ang kanyang tasa. Ha? Bakit mo naman naitanong? Tipid na namang umiti si MJ. Ate, kilala kita kaya kahit hindi mo sabihin base sa ekspresyon ng mukha mo? Ngayon, alam kong may iniisip kang problema. Nagbawi siya ng tingin sa kapatid. Inilublob niya sa mainit na tubig ang tibag pagkatapos ay naglakad na rin siya palapit sa hapag. Sa kabisera siya pumwesto. Pinatong pa niya sa upuan ang kanyang mga paa at niyakap ang kanyang mga binti. Nagkita na kami ni Hunter kanina. Bahagyang nangunot ang noo ni MJ at napatitig sa kanya ng mataman. As in, nagkaharap kayo ate? She nodded. Magkasama kami ni Handa kanina. Kakain sana kami sa restaurant niya pero nagulat na lamang ako nang makita ko siya ron. Hindi na rin ako nakaalis kasi nasa harapan ko na siya and we talk, Anya. At nagpakawala ng banayad na buntong hininga siya. Kanina pa okupado ni Hunter ang kanyang isipan, maging ang kanyang anak. Nag-iisip kasi siya kung paano niya sasabihin sa subject ang totoo tungkol sa tatay nito. At ang mali niya kanina na magkausap sila ni Hunter, hindi niya man lang naitanong kung may pamilya na ba ito. Oh Jesus, hayo na naman ang munting kirot sa kanyang puso dahil sa tanong na yon. Hindi pa man niya na itatanong sa lalaki kung may bago na itong minamahal ngayon. Nararamdaman na niya ang selos at pagkabigo ng kanyang puso. Well, hindi yun malabong mangyari. Sobrang tagal na ng 6 na taon. Anong malay niya na nakamove on na sa kanya si Hunter? Anong malay niya na may bagong babae na ito sa buhay nito? Pero iba ang nakikita niyang emosyon kanina sa mga mata nito habang magkausap sila. And he told her that he had missed her so much. And he also said that he had been looking for her for a long time. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang alisin ang mga bagay na yun sa kanyang isipan. Baka masaktan lang siya lalo kung aasa siya pa rin hanggang ngayon. Baka hinahanap lang siya nito kasi gusto nitong humingi ng sorry sa kanya. Baka gusto lang nito ng closure para maging masaya na ito sa bagong minamahal nito. Ano ang mga napag-usapan niyo ate? Tanong ni MJ habang seryoso pa rin itong nakatitig sa kapatid. Saglit niyang kinuha ang tasa ng kanyang tsaa. Hinipan muna niya yon bago muling humigop doon. Nagkumustahan and he even asked me why I left before. Muling nagsalubong ang mga kilay ni MJ matapos ang sinabi niya. He asked you that question ate? Pagkatapos ay tumawa ito ng pagak. Parang gusto kong sapakin ang Hunter na yan ate. Grabe. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, kundi ang mapangiti ng malapad dahil sa naging reaksyon ng kanyang kapatid. How about Sab? Did you tell him about your son? Umiling siya ulit. Ayoko muna. Why? Muli siyang bumuntong hininga ng malalim at saglit na napatitig sa ibabaw ng mesa. Kailangan ko munang kausapin si Sab. Marami rin kasi akong kasalanan sa kanya. I mean, I lied to him about his father, about sa mga letters niya. I know Sab will understand you ate. Matalino at mabait ang anak mo. I hope so, kasi ayokong magtampo sa akin ang anak ko dahil sa pagsisinungaling ko sa kanya. Aniya, may pamilya na ba siya? Maya-maya tanong ni MG sa kanya. Napatitig siya sa kanyang kapatid. Pagkuway, nagkibit ng mga balikat. I don't know. Yun nga rin ang gusto kong malaman kasi saglit siyang huminto sa pagsasalita. You still love him, don't you? Hindi agad siya nakasagot sa tanong ni MJ. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa sandalan ng silya. Masakit man ang mga nangyari noon, hindi niya man lang ako pinaniwalaan. 6 years man ang lumipas pero siya pa rin. Anya at mapait na ngumiti. Siya pa rin ang laman ng puso ko. Kahit kailan hindi siya nawala sa puso't isipan ko, MJ. I still love him at narito pa rin sa puso ko ang pag-asang magiging okay din kami balang araw. Pero
Paano kung may pamilya? Paano ang anak ko? Paano ako? May kirot na naman sa kanyang kaibuturan. Then talk to him again, ate. Suggestion sa kanya ni MG. Itanong mo sa kanya kung may pamilya na ba siya, kung may bago na ba sa puso niya, o kung ganun pa rin ang nararamdaman niya para sa'yo. I mean, kahit naman hindi maganda ang ginawa niya noon sa'yo, nakita ko naman sa mga mata niya noon ang totoong pagmamahal niya para sa'yo. And kagaya ni nanay, mas mahalaga rin para sa akin ang kaligayahan ni Sab. At alam ko yun din ang gusto mo para sa anak mo. Saglit siyang nanahimik habang nakatitig pa rin sa kawalan. Pero natatakot ako, MJ. Paano kung sabihin niyang may iba na nga sa puso niya? Hindi natin malalaman ang totoong sagot, ate, kung hindi tayo magtatanong. May point din naman itong kapatid niya, pero nangingibabaw talaga ang takot sa puso niya ngayon. Parang hindi pa siya handa kung sakaling malaman niya ang sagot ni Hunter. Na may mahal na nga ba ito? O nakamove on na ito sa kanya? Good morning, sir. Bati ni Mimi kay Hunter nang pumasok ito sa opisina ng binata. Nang mag-angat ng mukha si Hunter ay lihim namang nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang dalaga. Kinakabahan din ito. Baka bigla na namang magalit ang kanyang boss. Yes, Mimi? Malumanay na tanong ni Hunter sa dalaga. Sorry po sa istorbo, sir. Anito at naglakad palapit sa mesa ng binata. I need your signs po, sir. Sign for what? Sa contract po na ibibigay kay Mr. Buenavesta. Sagot ni Mimi na kinakabahan pa rin. Nangunot ang noo niya at napatitig sa dalaga. Hindi ba dapat ay nung isang araw mo pa dapat na ibigay yan? Mabilis namang nag-iwas ng tingin si Mimi sa binata dahil sa kabang biglang sumibol sa dibdib nito. Hindi ko po naipasign sa inyo, sir, kasi po busy po kayo. Baka magalit na naman po kayo kapag inistorbo ko po ang trabaho nyo. Paliwanag nito na hindi pa makatingin ng diretsyo sa binata. He let out a deep sigh, then shook his head. Give it to me. Nag-angat naman ang mukha si Mimi at nagtatakang napatitig sa kanya. I said, give it to me, Mimi. Napahakbang naman ang dalaga at inabot sa kanya ang folder na hawak nito. Mabilis niyang pinirmahan ang mapapilis na naroon. Sa susunod, kapag importante ang papipirmahan mo sa akin, ibigay mo agad. Hindi yung hihintayin mo. Pang kumalma ako. Seryoso man pero mahinahon ang kanyang pagsasalita habang nakatuon ang kanyang atensyon sa pagpirma. Nagtataka namang napatitig si Mimi sa kanyang boss. Bakit parang may iba ngayon kay sir? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Ang buong akala pa naman ito kanina ay mapapagalitan na naman ito ng binata dahil 3 araw nang hindi ito napapirmahan ang papeles na dapat ay ipapadala sa isang investor ng kumpanya. Pero dahil parating aburido ang binata at hindi makausap o malapitan man lamang, hindi tuloy magawa-gawa ni Mimi ang trabaho nito. Here, nang mag-angat siya ng mukha at ibalik sa dalaga ang folder. Thank you po, sir. Nauutal pang saad ni Mimi. Do you need anything else? Tanong niya nang manatili pa rin sa kinatatayo nito si Mimi. Baka po gusto niyo ng kape, sir? Nangunot ang kanyang noo. Sumandal siya sa kanyang swivel chair at nagpakawala ng banayad na paghinga. No, thank you, Aniya. Okay po, sir. Thank you po. Saka ito naglakad na palabas ng opisina. Okay ka lang ba, Mimi? Nagtatakang tanong ni Risa sa kaibigan na makita nitong nakatulala si Mimi habang naglalakad pabalik sa pwesto nito. Si Sir Hunter, anito. Nagsalubong naman ang noo ng dalaga. Maging si Jubel ay napatayo agad sa pwesto nito nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Ano naman ang tungkol kay Sir? Usisang tanong nito. May sakit ata si Sir? Ha? Kunot ang noo na tanong naman ni Risa. Anong ibig mo sabihin, Beb? Anang Jubel. Kasi parang bumait siya ngayon ng konti. I mean, hindi siya ngayon galit. Seryoso ang mukha niya pero hindi siya galit. Hindi niya ako pinagalitan kung bakit ngayon ko lang napapirmahan sa kanya itong contract para kay Mr. Buenavesta. Pagkukwento ni Mimi sa dalawa, nagtataka namang napatingin si Risa at Jubel na nakapinid na pinto ng opisina ni Hunter. Baka nga may sakit si Sir.
Parang natakot tuloy ako ngayon. I mean, baka mamaya niyan bigla na naman